Hindi niya makukuha ang posisyon na yan kung bago pa lang siya or baguhan pa lang siya sa pagbabarko. So si Bosun, under siya ng deck department. Ibig sabihin, ang mga maintenance, repair, saka mga iba't iba mga bagay na kailangan trabahuin sa kubyerta, si Bosun laging involved dyan. So yung maintenance ng deck ng barko, syempre yung paglilinis, halo-halo na yan, yung pagbabaldeho sa kubyerta, pagwawalis, pangangatok, pag may kinalawang, kailangan repairin, tapos chipping, painting, etc. etc. Lahat ng trabaho, maintenance sa deck. Hindi man si Bosun ang direktang gumawa. Halimbawa, si OS yung titira. Tapos, checkin niya lang yun ni Bosun para i-report kay chipmate kung ano yung progress, kung ano natapos ngayon, anong hindi natapos. Tapos, pwede siya mag-suggest kay chipmate. Chip, unahin natin to kasi baka pagdating doon, malamig or kaya uulan, hindi natin matatrabaho. So, pwedeng makatulong siya ni chipmate sa pagpaplano ng iba't ibang mga trabaho at tatrabahuhin sa barko. Alam nyo, yung trabaho sa barko, hindi naman natatapos yan. Hindi yan nauubos. Lagi lang yan dumadagdag ng dumadagdag. So, may matapos ka man dito. Halimbawa, nasa prowa ka nagsimula. Papunta ka ng pupa. After 2 buwan, nakatukan mo na lahat yung mga lashing bridge dyan, lahat ng mga kalawang, napinturahan na, bago na lahat yan. Pagdating mo 2 buwan, nasa pupa ka na, kinalawang na ulit yung sa proa kasi yung barko patuloy lang na umaandar. Tapos syempre, umaaraw, umuulan, minsan bumabagyo, minsan nag-i-snow. So, exposed kasi yung kubyerta. Syempre, bakal yan. Kapag yan hindi minentain, hindi yan kinatukan, hindi pininturahan, kakainin ng kalawang ang buong mga metal parts niyan. Kaya mine-maintain yan. So si Bosun ang number 1 involved sa lahat ng mga maintenance sa kubyerta. Lagi siya diyang damay. Actually kahit yung mga lubid, yung sa mga cranes, yung mga kable, halimbawa for example, yung kailangan palitan yung kable ng lifeboat davit or yung sa monorail crane or sa provision crane or yung sa Suez Canal davit. So yung mga kable niyan may expiration. So si Bosun siya yung in charge sa paggagrasa diyan. Ginagrasahan niyan every time, every now and then. Tapos syempre ini-inspeksyon niya yan kung ayos pa ba yung kable. Siyempre pag may nakita siya mga sira or malapit nang maputol, kailangan ng palitan yan. Kailangan i-report niya yan kay chipmate para si chipmate gagawa ng requisition o order. Pag pinadala sa barko, sila Bosun na naman ang in charge sa pagpapalit ng kable na yan. Siyempre yung pinagpalitan, pwedeng kalakal na yun. Pwede nang ibenta yun. Ang alam ko, 2 years, 3 years, o yung iba 5 years yung expiration. Kahit ayos pa yung kable, kailangan mandatory, palitan na yan for safety reason. So bukod sa pangangatok, paglilinis, pagbabaldeho, pagpipintura, si Bosun din ang in charge sa paint store or yung imbakan ng pintura. Alam nyo kasi yung pintura ay pwedeng flammable liquid yan or flammable substance, pwedeng maging cause of fire sa barko. Kaya naman yung cleanliness mini-maintain yan sa paint store. So si Bosun din ang in charge dyan. So bukod sa cleanliness, bukod sa kailangan maayos, malinis at naka-itemize yung mga pintura, kailangan updated din si Bosun kung ano yung mga naubos na pintura. So yung inventory ng mga pintura na yan, siya rin ang in charge kasi siya yung magsasabi kay chipmate, chip wala na tayong ganitong kulay, kailangan umorder ka na o mag-request na tayo. So, yung ibang mga pintura, tinitimpla yan eh. So, ang pinaka-artist sa barko si Bosun. Siya yung nagtitimpla ng pintura, pinag-halo-halo niyan, kung may primer, tapos ganitong kulay kailangan mo, lalagyan niyan ng mga hardener yan, o iba pang mga chemical. Kasi minsan, may mga pintura na hindi natutuyo. Minsan, nagpintura yung wiper namin sa barko, pininturahan niya yung mga handle ng mga valve. So, kulay red yung mga yon. So, sa purifier room yon dapat matutuyo yun. After 4 hours, 5 hours, tuyo na yun. Sobrang init sa loob ng purifier room eh. Nagtataka kami, 2 araw, 3 araw. Inabot ng 1 linggo, hindi natuyo yung pintura. Yung pala, kumuha siya ng pintura sa paint store nang hindi nagpaalam kay Maestro Amo. So, hindi niya nalagyan ng hardener. So, hindi natuyo yung pintura. 1 linggo na yung pintura, hindi natutuyo. So, doble trabaho. Kasi nga, hindi siya familiar eh. Si Wiper, pumunta lang doon, inutusan ni second engineer, kuha ka ng pintura doon, kulay pula. Tapos kuha siyang pintura, hindi niya alam, hindi pala yun matutuyo. Kailangan palang haluan ng hardener yun. So si Bosun siya yung in charge sa mga ganung bagay sa pintura. Basta pintura, mga pangkubyertang bagay, si Bosun ang una mong hanapin kasi si Bosun ang pinaka-experyensadong crew sa kubyerta. So, usually yung mga Bosun, minsan nanggaling yan ng pagiging messman, yan ang naging stepping stone nila, tapos naging OS, naging AB, bago na promote ng Bosun. So, kailangan mo ng hard work, dedication, saka experience bago ka maging Bosun. Yung mga Bosun na yan, ay masasabi ko, hindi kasi sila nakapasa ng exam or hindi talaga nila pinangarap maging opisyal, kaya sila naging Bosun. Kasi kung ikaw ang magtatagal sa position na AB,
eventually makikita ng mga opisyal yan, makikita ni kapitan, makikita ni chiefmate, or ang tagal mo ng AB, gusto mo bang mag-bosun? Yung ibang mga AB na ayaw nilang mag-opisyal, hindi sila pumapasa ng exam or hindi sila nag-exam, minsan ayaw na rin nilang maging bosun kasi ang pag nag-bosun ka kasi dalawa yung ano mo, magiging gitna ka ni chiefmate pati ng mga tao. Sabi ko nga, ikaw ay magsusupervise sa mga OS pati mga AB, so kailangan papakisamahan mo sila kasabay ng nasusunod mo yung trabaho ni chiefmate. Yung pinatrabaho ni chiefmate. Si chiefmate kasi every morning yan, every day, meron niyang job order. At sinasabi niya yan kay Bosun, boss, ganito yung plano natin. Ganito kailangan matapos ganitong araw. So si Bosun, siya yung mapipressure kasi ipapasa ni chiefmate sa kanya yung trabaho. At si Bosun naman, ibibigay niya yung trabaho sa mga deck crew, kay OS, pati na rin dun sa mga AB. So diyan namin humihirap yung trabaho ni Bosun kasi may iba-ibang klase ng tao, kay iba-ibang approach yung kailangan mo. Minsan, nakaka-offend na pautos ka ng pautos tapos sasabihin nagagalit na sa iyo yung ibang tao kasi utos naman to ng utos si maestro, hindi naman sa atin tumutulong. So may mga ganong misunderstanding. So syempre minsan pag naisip ng OS, naisip ni AB, hindi natin nakikita si Bokyo, lagi lang wala rito. Sabi kailangan katukan tong buong area na to, wala naman siya. Hindi nila alam si Boso nandoon pala sa kabila, may tinatrabaho kasi may inutos si kapitan na wala sa plano. For example, umikot si kapitan sa kubyerta tapos may mga nakita siyang bagay-bagay doon, gusto niyang priority yun. O kaya naman may mga nakita siya mga equipment na kailangan i-secure o kailangan lasingan. So, yun ang may sisingit sa trabaho ni Boso. So, lahat yun si Boso nang sasalo. So, si Boso nang mamamagitan between kila chiefmate, kila kapitan sa higher ranking officers, pati na din dun sa mga crew, sa lower ranking crew sa barko. So papagitna siya dun. Kailangan matapos niya yung pinapatrabaho ni chiefmate. At the same time, kailangan i-balance niya yung trabaho sa pakikisama. Kasi kailangan niyang pakisamahan yung mga tao niya yung mga OS, yung mga AB. Kasi nga, bosun siya. So kapag ang barko naglalayag sa gitna ng dagat, tas malayo pa yung puerto, malayo pa sa lupa, si Bosun, dyan niya ginagawa yung iba't iba niyang mga project. For example, kailangan gumawa ng mga cabinet, mga lamesa, o iba pa mga carpentry works. Minsan, kapag si Bosun mahilig sa basketball, sila rin ang promotor sa paggawa ng ring, board at ring sa barko para makapaglaro ng basketball. So, kukontsabayan niya yung ibang mga crew niyan, papaalam kay chiefmate, chief, kailangan may karoon tayo ng ring dito, gagawa tayo ng ring. So, papaalam kay chiefmate, may mga kahoy dyan, bibigyan ng oras. So, siyempre, katulog yung mga crew, pero sa pamumuno rin ni Bosun. Tapos siguro, si Peter, siya yung bahalang mag-welding ng mga bracket, pati gagawa siya ng ring, si Peter. Kasi kaya i-fabricate ni Peter yung ring. Si Bosun lang gagawa ng board. So, si Bosun, all around yan sa barko. Karpintero, tapos, welder din si Bosun marunong din yan mag-welding sa amin. Kaya nga wala ng deck Peter. Yung mga Bosun sa panahon ngayon, ni-required sa kumpanya namin na kailangan may certificate na marunong siya ng welding. So, ibig sabihin, yung mga simpleng fabrication, for example, kailangan ng mga lata, segregation ng mga basura or lagayan ng mga basura, trash bin na malaki or maliit, si Bosun na kaya nang gawin yan. So, yun, segregation ng basura, pati pagtatapon ng basura, sila Bosun din ang in charge niyan. Siyempre, sa barko, limited yung space, kailangan i-maximize yung space. Halimbawa, yung garbage room, kapag naipon na dyan yung basura, hindi na magkakasya yung basura sa barko. Kasi malakas mag-produce ng basura yung barko Sila mayor lang, marami mga karton-karton dyan. So, kailangan yun i-compact. Yung iba susunugin, i-incinerate, dadalhin nila Bosun sa engine room para ipasunog doon sa incinerator. Siyempre, i-schedule yun. Tapos yung iba naman, yung mga plastic bottles, yung mga lata, i-compact yun. Lalagay sa compactor yun. Sila Bosun din ang in-charge doon. Sasalang sa compactor yung basura para pipit-pitin. Para pag pinitpit yung basura, lilit na yung space na kakainin nito doon sa basurahan. So, sa barko, matindi yung garbage segregation. Hindi mo pwedeng pagaluin yung papel sa plastic, sa lata, sa bote, sa kahoy, sa abo, sa food waste, sa mga waste oil. So, iwa-iwala yan. Matindi ang garbage segregation sa barko. So, si Bosun, ang number 1 in charge na naman dyan sa basura. At kapag i-discarga na yan sa puerto, si Bosun din ang unang hinahanap. Kasi, syempre, nandun yan sa garbage room, ilalabas. Syempre, tutulungan ng mga kubyerta boys, pati na yung ibang mga engine crew. Kung meron sila mga basura sa engine room, so iba yung basura sa engine room, iba yung basura sa deck department. Actually, iba rin yung basura ni electrician, yung mga pundidong bumbilya, mga fluorescent lamp, pati yung mga battery, hiwalay din yan. So kapag kahit tatapon na sa shore, may kokolekta ng basurero, didikit na yung barge, pwedeng barge or pwedeng truck ng basura sa puerto, pagdikit ng barko sa puerto,
itatapon na yung mga basura, syempre hindi yan bubuhatin isa-isa. Gagamitan niya ng crane. So pwedeng monorail crane o provision crane yung gagamitin para ibaba yung basura mula sa kubyerta, ibababa sa barge or sa truck ng basura sa lupa, sa puerto. So si Bosun, siya rin yung in charge dyan. Siya yung magpe-prepare ng mga net, tapos ilalagay sa loob ng net yung mga basura, tapos syempre kailangan ng crane. So si Bosun na rin na mag-ooperate ng crane para ibaba isa-isa yung mga basura na yan. Or sabay-sabay or isa-isa, depende sa diskarte niya. So sa mooring operation, involved din si Bosun. Actually sa barko namin, sa kumpanya namin, si Bosun kapag didikit, saka aalis yung barko sa puerto, si Bosun ay nandoon sa proa. May kasama siya dong OS, may kasama din siyang isang officer. So minsan walang officer, si Bosun lang. So sa mooring operation, si Bosun yung in charge dyan. Hindi man totally in charge, but siya yung nag-ooperate. Halimbawa, siya yung nag-ooperate ng mooring winches. So si Bosun nandoon. Tapos kinocommand lang ni kapitan. Tapos syempre pag magda-drop anchor o magbubunot ng angkla, si Bosun din ang mga involved dyan. Pag maglalaglag ng angkla o magbubunot ng angkla, hindi pwedeng wala si Bosun. So ang daming trabaho ni Bosun, di ba? Supervision, maintenance, tapos mooring and anchoring operation. So nga pala, bago pala dumikit yung barko, si Bosun ang in charge para sa testing. I-check niya kung properly gumagana yung mga mooring winches, tapos yung mga lubid kung wala ba mga damage o wala mga sira. Kasi pagka may sira na yan, pwedeng mapatid yan. Mapatid yan at hindi maitali yung barko pagdikit sa puerto. So pag napatid din yung lubid, si Bosun din ang in charge dyan. Kapag napatidan ng lubid yung barko, it's either i-repair ni Bosun yan. So kailangan may alam si Bosun sa iba't ibang mga nuts or iba't ibang style ng pagtatali or splicing ng mga lubid sa barko. So basta mga lubid, mga kable, si Bosun ang hanapin mo dyan. So broad ang trabaho ni Bosun, hindi biro maging Bosun sa barko. Isa siya sa importanteng technical skilled worker sa barko. So pagdating sa puerto, dumikit sa puerto, yung mga